programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masasangkot sa isang krimen ang ating bida na si Lilet Matias. At si Lilet ang ituturong sospek. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nawalan na ng tiwala ang babaeng magsasampa ng kaso para kay Ino para ipagpatuloy ang kaso na isasampa niya kay Ino. Matapos sabihin ni Ino sa kanya na hindi siya tutulungan ni Attorney Meredith dahil mismong si Attorney Meredith ay walang tiwala sa kanya. Siniraan ni Ino si Attorney Meredith kay Shena. Kaya naman sa takot nito kay Ino na ipagkakalat ni Ino ang sex scandal nila ay hindi na siya magsasampa ng kaso kay Ino. Nagkausap si Attorney Meredith pati na rin si Shena at sinabihan siya ni Shena na hindi na niya kailangan ng tulong ni Attorney Meredith dahil nawalan na siya ng tiwala kay Attorney Meredith dahil sa sinabi ni Ino sa kanya, bagay na tinanggi ni Attorney Meredith dahil wala raw katotohanan lahat ng sinabi ni Ino sa kanya. Handa raw si Attorney Meredith na tulungan si Shena na makakulong si Ino sa nagawa niya. Pero sinabi ni Shena na kalimutan na ni Attorney Meredith na lumapit silang dalawa ng ate niya kay Attorney Meredith. Nadismaya si Attorney Meredith dahil sa ginawa ni Inong pananakot ay hindi na magsasampa ng kaso si Shena. Kinausap ni Attorney Meredith si Attorney Spanky na may kakaiba siyang kutob kay Ino dahil narinig niya lahat ng pinag-uusapan ni Ino at ni Shena. Pero kahit nga umayaw na raw si Shena ay hindi ibig sabihin na ihihinto na nila ang pagsampa ng kaso kay Ino. Itutuloy pa rin raw ni Attorney Meredith ang pag-iimbestiga kay Ino. Natakot lang raw talaga si Shena. Kaya nasabi ang mga bagay na yon kay Attorney Meredith. Pero panigurado na ang ate ni Shena ay itutuloy pa rin ang pagkakaso kay Ino. Alang-alang sa kapatid niya. Kaya gagawin ni Attorney Meredith lahat para matuklasan kung ano ang tinatagong lihim ng pamilya De Leon. Pinagtanggol pa rin nga ni Calorena si Ino laban kay Attorney Meredith. Kahit na nga alam nitong si Calorena na may kakayahan talaga si Ino na mang-abuso ng mga babae. At galit na galit si Calorena kay Attorney Meredith na halos gusto na ni Calorena na sunggabin si Attorney Meredith dahil sa pag-uungkat ni Attorney Meredith sa kaso dati ng anak na si Ino tungkol kay Trixie Engano. Nang dumating naman si Era, ay mas kinampihan rin ni Era si Calorena dahil na case closed na raw ang kaso ni Trixie kay Ino. Bakit raw pinagpipilitan pa ni Attorney Meredith na ungkatin ang kaso na yon? Kaya napagsabihan tuloy ni Calorena si Attorney Meredith na bakit buhay ng iba ang pinapakialaman ni Attorney Meredith. Bakit hindi ang sariling buhay niya ang ayusin niya? Pag-alis ni Era at Calorena ay naisip ni Attorney Meredith na bumawi sa anak niyang si Lilet. Kahit pa nga sinabi sa kanya ni Lilet na magkanya-kanya na silang buhay, ay hindi hahayaan ni Attorney Meredith na hindi sila magkakaayos ng anak niyang si Lilet. Dahil kung ang ibang tao nga raw ay napag-aayos niya, bakit hindi ang relasyon nilang dalawa ng sarili niyang anak na si Lilet? Kakalabanin na nga ni Attorney Meredith itong si Era
kahit pinagpipilitan ni Eira na wag na raw makipag-ayos si Atty. Meredith kay Lilet dahil si Eira lang daw ang nararapat kay Atty. Meredith at alam naman daw ni Atty. Meredith na hinding-hindi na siya matatanggap ni Lilet gaya ng pagpaubaya nitong si Lilet para wala ng gulo sa pagitan nilang dalawa. Sinubukang tawagan ni Atty. Meredith si Lilet nang sa ganon ay makapag-usap silang dalawa. Baka raw sakali na mahikayat pa ni Atty. Meredith si Lilet na magkaayos pa silang dalawa. Gustong-gusto ni Atty. Meredith na punan ang lahat ng pagkukulang niya kay Lilet dahil sobra-sobra na rin naman daw ang nabigay niyang atensyon dito kay Eira. Ngunit naiinggit pa rin nga itong si Eira kay Lilet dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Eira na mas magaling at mas lamang si Lilet sa kanya. Kaya hanggat maaari ay gusto nga ni Atty. Meredith na makumbinsi si Lilet na makapag-usap silang dalawa. Ngunit papayag kaya itong ating bida na si Lilet Matias na magkaayos silang muli ng kanyang ina na si Atty. Meredith. Ngayong kapag nilalapitan nga nitong si Lilet, si Atty. Meredith ay galit na galit nga itong si Eira at pilit siyang inaaway ni Eira kapag lumalapit siya kay Atty. Meredith. Samantala, dahil nga sa galit ni Patricia sa ating bida na si Lilet Matias, ay gagawa ng paraan si Patricia para mapabagsak si Lilet at mapadisban si Lilet bilang isang attorney. Nagpaplano itong si Patricia na iset up itong si Lilet nang sa ganon ay si Lilet ang mapagbintangan kung sakasakali at mahatulan sa korte itong si Lilet nang sa ganon ay makapaghiganti na si Patricia dito kay Lilet. Sa pinalabas ngang teaser ng Lilet Matias, makikita na nasa isang lugar si Lilet at may nakahandusay na isang babae. Maliit ang paa ng babae. Sino kaya ang nakahandusay na yon? At bakit kaya may dugo si Lilet sa kanyang kamay? Maaakusahan nga itong si Lilet na siya ang suspek sa pagpatay sa babae dahil siya ang naroon sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Kaya naman malalagay sa alanganin ang pagiging attorney nitong si Lilet dahil mapupunta siya sa korte at sasampahan siya ng kaso dahil siya ang ididiin sa korte. Sino kaya ang nag-set up kay Lilet? Sino kaya ang totoong may sala? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.